early in the morning kasi may tumawag sa akin, yung friend ko na nagtatrabaho dito sa government sa Qatar, and gusto niyang i-confirm sa akin yung news daw na 17 katao na nakulong, na detain. Kung totoo daw ba dahil yun sa pagrarally. Okay? So ako po makakapag-confirm. Okay? Gusto ko pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun. Fake news yun. Yes, may na-detain. Yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan. Pero hindi po dahil sa pagrarally. Dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yon. Mga OFW sa Qatar na na-detain dahil daw sa pagrarally nung birthday ni PRRD ay isa palang fake news. Naku naman, talaga. Ano na bang nangyayari sa atin ngayon, no? Talaga namang kahit ano na lang na pwede nilang gawin para masiraan si FPRRD ay ginagawa na nila. Kaya guys, ito naman talaga si Maharlika, sobrang chismosa, no? Binubuking eh. Oh, ito guys, panoorin natin to. So ngayon, mga kapapalangga, gusto nating itama yung, gusto natin ipaalam sa inyo yung mga peking balita nitong gobyerno ni Bangag. 'Di ba? May mga nag-comment na Miss Maharlika, kawawa naman yung mga Pilipino sa Qatar na nag-rally dahil sa kay Pangulong Duterte, bawal kasi mag-rally, kaya nahuli sila. So kaya sabi ko nga noon, ang dami naman nagsabi na hindi po totoo na nag-rally sila. So ngayon, may nag-send sa atin ng video, actually, na galing sa kaibigan mismo ng nahuli. So ang problema dito sa embahada dyan sa Middle East, Philippine Embassy, ay kasabwat sila ng kasinungalingan ng Bangag Marcos. Yun din. Kasi Philippine Embassy yan eh. Siyempre, hawak yan ng gobyerno ng Pilipinas. So, alam na natin. Dahil nangyari yung paghuli sa mga kababayan natin sa Qatar, at yun din ay araw ng birthday ni Pangulong Duterte, yun ay sinabi ng dyan sa embahada, okay, dyan sa Middle East, alright, na ito dahil daw sa birthday o sa pagrarally na pagprotesta ng mga tao, and ito ay mga supporter daw ni Pangulong Duterte. So fake news. So hindi pa nakarinig, may nagsalita, ipakinggan natin. Ito na. Hello guys, good morning. Anyway, I just woke up early in the morning kasi may tumawag sa akin, yung friend ko na nagtatrabaho dito sa government sa Qatar, and gusto niyang i-confirm sa akin yung news daw na 17 katao na nakulong, na detain. Kung totoo daw ba dahil yun sa pagrarally. Okay? So ako po makakapag-confirm. Okay? Gusto ko pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun. Fake news yun. Yes, may na-detain. Yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan. Pero hindi po dahil sa pagrarally. Dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yon. Yun naman pala ang dahilan eh. Hindi pala dahil sa pagrarally, kundi expire yung mga QIDs. Nako. TNTs po yun. And one of them is my friend, my good friend. Bakit siya nakulong? Kasi po expired yung QID niya 6 months na. Expired. So ginagawa namin ng paraan actually yung QID niya, pero ayaw talagang i-release ng amo niya. So pumunta siya doon, gusto lang niya makipagkasiyahan, and FYI, okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public, hindi sa park, hindi sa public beach, private po yun. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Bobo bang mga magulang nila para dalhin yung mga bata sa pag-rally? Pero hindi po. Grabe, no? Grabing kasinungalingan yun. As in, kalat na kalat pa naman talaga sa lahat ng mga balita. Alam mo yun, nakikita mo sa lahat ng mainstream media. Wow! Tapos pala, naku, ba't hindi to hinuhuli tong mga, no? Sila pala nagkakalat ng mga fake news eh. Kasi yun ang nangyari eh. Yung mga tao na nagpo-post dito,
At kino-confirm nila na dahil daw sa pagrarally, kabubuhan ninyo. Sana po, nagkaroon po muna kayo ng ng research. Ano po? Ito na nga po. Yung mga nag-post, dahil daw po yung sa post ng Philippine Embassy, nag-rely daw po sila sa post ng Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kino-confirm ninyo na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy? Hindi po kino-confirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulong nga ay dahil sa pagrarally. Ito pa nga, nagtataka kaming taga-Qatar, bakit yun ang pinost ng Pilipinas? Oo, tingnan mo. The Embassy of the Republic of the Philippines in Doha is aware that several Filipino nationals have been arrested and detained early today, March 28, 2025, for suspected unauthorized, what is that? Demonstrations in Qatar. Political yata demonstration. O, tingnan mo. FYI, March 27 night po nangyari yun, not 28. O, di ba? Pinapalabas talaga nila. Philippine Embassy. Alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun. May pumunta ng tao na galing sa Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit. Bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin eh, yun po ang sagot nila. Kasi po wala po akong documents eh, yun po ang sagot ng isa. Pero bakit hindi pinalabas yan ng Philippine Embassy? Hindi ko kine-question yung embahada natin, Siguro para matakot no yung mga taong mag-rally na sa iba't ibang sulok ng mundo. Pero nagtataka lang kami, alam ninyo ang dahilan. Hindi naman yan dahil sa illegal gatherings eh, hindi naman yan dahil sa rally eh. Common sense, pumunta kayo ng Cornish dito sa Doha. Ang dami, 20 katao, nagtitipon-tipon kumakain dyan sa public. Magiging illegal gatherings ba yun? Bakit hindi sila hinuhuli ng pulis? Sa beach, Dukhan Beach, ang daming tao, nagpa-party-party, may mga tugtugan pa. Yung pulis umiikot-ikot, hindi naman sila hinuhuli. Nag-checking lang kung may IDs o wala. Pero bakit itong pinapalabas ninyong balita na dahil daw sa pag-rally, ikinulong daw yung 17 katao. Bakit kami? Bakit kami na hundreds na naandoon, hindi nakulong? Kasi po may mga IDs kami. May mga legal documents po kami. May residence permit po kami. Yung mga tao doon na natira, na hindi nahuli, may mga legal documents po yun. Akala ko naman 17 lang talaga yung nag-rally doon. Kaya sila lang yung hinuli. Yung pala hundreds pala sila doon. 17 lang yung nakulong kasi walang expire. Mga TNT. Diba? Naku talaga. Hindi yun sinabi sa balita, guys. Tingnan mo. Isa-isa ba naman ng pulis yung mga pataka namin? Oh. Siyempre, yung mga walang kasalanan, stay. Yung mga TNT, kulong. Yes, sumusuporta kami kay Tatay Digong. Okay, the next day, 28th birthday ni Tatay Digong. Pero yung theme ng party is night swimming. Yung mga tao, nagdala lang sila ng mga pagkain nila, kasi nga po, night swimming yun. So, isasabay na lang, kumbaga, kung sinong gustong mag-celebrate ng parties, i-celebrate nyo. Kung sino man yung gustong mag-picture, na kumbaga sumusuporta kami kay Tatay Digong, okay. Pero walang rally, walang Duterte, walang ganun, walang narinig na ganun. Yes, tingnan mo, wala naman palang sabing Duterte. Ay, bawal pala sa Qatar, no? Kasi sa Japan pwede, tsaka sa ibang bansa, no? Sa Qatar bawal talaga. Mahigpit talaga yung mga Middle East countries, no? Kaya guys, naku, anong masasabi nyo dito? Naku guys, if you want, alam yung mga news na hindi binabalita sa mga bayarang media na yan, ay mag-like at mag-subscribe na po kayo dito sa channel ko. See you again! Bye!